May isang parisukat na kahon sa ibabaw ng kanyang lamesa. Nababalutan ito ng pelus na kulay dugo. Hindi ito nararapat dito. Hindi ito bagay sa simpleng apartment ni Amara, sa amoy ng sinigang na baboy na niluluto niya, o sa mumunting bahay-bahayan ng kanyang anak na nakakalat sa sahig. Nanginginig ang mga daliri ni Amara habang marahan itong hinahaplos. Ang lambot ng tela ay nagbalik sa kanya ng isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Ang bigat ng kahon ay kasing bigat ng mga salitang binitiwan sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Hindi ka nabibilang dito, Amara. Kahit kailan, hindi ka magiging isang Monteverde. Ang boses ni Doña Teresa. Malamig, matigas, kasing talas ng bubog na tumutusok sa kanyang puso. Napapikit si Amara. Pilit na iwinawak si ang anino ng kahapon. Kailangan niyang maging matatag. Para sa sarili niya, para kay Isabela. Mula sa kwarto, naririnig niya ang munting boses ng kanyang 10 taong gulang na anak. Kumakanta ito habang ginagawa ang kanyang takdang aralin. Ito ang musika sa buhay ni Amara. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat pagod at sakripisyo ay nagkakaroon ng halaga. Huminga siya ng malalim bago maingat na binuksan ang kahon. Sa loob, nakapatong sa isang mamahaling papel na kulay krema, ay isang imbitasyon. Ang mga letra ay nakaukit sa ginto, kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa kanyang kusina. Inaanyayahan kayo sa pag-iisang dibdib nina, Rafael Monteverde and Camila Santillan, na patigil sa pagtibok ang puso ni Amara. Rafael, isang pangalan na minsan ay bumubuo sa kanyang buong mundo. Isang pangalan na ngayon ay nagdudulot ng kirot na pamilyar pa rin kahit isang dekada na ang lumipas. Napayoko si Amara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang mga salita sa imbitasyon ay nagsimulang lumabo. Tila umiikot ang kanyang paligid at ang tanging malinaw lang ay ang mga alaala ng gabi ng paglisan. Ang malakas na buhos ng ulan. Ang katahimikan ni Rafael habang tinitignan siyang sinisigawan ng ina nito. Ang bigat ng maleta sa isang kamay at ang kanyang natutulog na sanggol sa kabila. Ngunit may isang pangungusap sa ilalim ng imbitasyon na siyang tuluyang dumurog sa lahat ng tibay na inipon niya sa loob ng 10 taon. Isang maikling linya, isinulat sa eleganteng pagkakasulat, ngunit puno ng lason. Ang inyong pagdalo, Amara, lalo na ni Isabela, ang siyang bubuo sa aming kaligayahan. Isang sampal, isang malinaw na mensahe. Hindi ito isang paanyaya. Ito ay isang hamon, isang pagpapakita ng kapangyarihan. Gusto nilang makita niya. Gusto nilang masaksihan niya ang kanyang tuluyang pagkatalo. Gusto nilang ipamukha sa buong Makati na siya, si Amara de Leon, ay isa na lamang talababa sa engrandeng kwento ng mga Monteverde. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Mommy, isang matamis na boses ang pumutol sa mabigat na katahimikan. Napalingon si Amara. Nakatayo sa may pinto ng kusina si Isabela. Ang kanyang mga mata ay bilog at puno ng kuryosidad. Nakatingin ito sa magandang kahon na hawak niya. Mommy, ang ganda! Kanino galing yan? Mabilis na isinara ni Amara ang kahon. Tila ba isa itong makamandag na ahas. Itinago niya ito sa kanyang likuran. Pilit na ngumingiti sa kanyang anak. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Paano niya ito ipapaliwanag? Paano niya sasabihin sa anak na ang magandang bagay na yon ay isang paalala ng lahat ng sakit na pilit nilang tinakasan? Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng anak. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa ika-40 palapag ng Monteverde Tower, tanaw ni Rafael ang buong Makati. Ang mga gusali ay parang mga sundalong nakatayo ng tuwid, simbolo ng kapangyarihan at ambisyon. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging hari.
Ngayon, parang sinasakal siya nito. Sa ibabaw ng kanyang malaking lamesang gawa sa mahogany, nakalatag ang blueprint para sa pinakabago at pinakamalaking proyekto ng Monteverde Corporation, isang multibilyong pisong kontrata na nakasalalay sa pag-aproba ng isang kliyente, ang Reyes Global. Dapat ay naroon ang kanyang buong atensyon. Dapat ay pinag-aaralan niya ang bawat linya, bawat numero. Pero ang isip niya ay lumilipad. Lumilipad pabalik sa isang parisukat na kahon na nababalutan ng pelus. Ang imbitasyon. Bakit ko hinayaan? Bakit ako pumayag? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Dahan-dahan, binuksan ni Rafael ang isang maliit na drawer sa kanyang mesa. Sa ilalim ng mga papeles ng kumpanya, may isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang kupas na litrato. Si Amara, nakangiti habang karga-karga ang isang taong gulang na si Isabela. Simple lang ang ngiti ni Amara, pero abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang nangiting hindi na muling nakita ni Rafael mula ng araw na yon. Hinaplos niya ang larawan. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang halo ng pangungulila at pagsisisi. Isang malambot na kamay ang dumapos sa kanyang balikat at isang matamis na pabango ang pumuno sa hangin. Love, pagod ka na naman. Bulong ni Camila, ang kanyang mapapangasawa. Agad na isinara ni Rafael ang drawer, tila isang batang nahuling may ginagawang masama. Camila, hindi ko namalayan ang pagpasok mo. Ngumiti si Camila, isang perpektong ngiti na laging nakahanda para sa mga kamera. Nakita kong nakabukas ang pinto mo. Naipadala mo na ba? Alam ni Rafael kung ano ang tinutukoy nito. Tumango siya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Camila. Oo. Umupo si Camila sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang sutlang bestida ay lalong nagpatingkad sa kanyang karangyaan. Sa tingin mo darating siya? May bahid ng pananabik sa boses ni Camila. Ngunit mayroon ding isang bagay na hindi matukoy ni Rafael. Isang kislap ng kawalan ng katiyakan. Hindi ko alam, sagot ni Rafael. 10 taon na, Camila. Kaya nga, love, sabi nito. Hinawakan ang kanyang kamay. Gusto ko lang naman maging buo ang araw natin, na makita ng lahat na masaya tayo, na wala ng anino ng kahapon. Ang mga salitang iyon, imbes na magbigay ng kapanatagan, ay lalo lang nagpabigat sa dibdib ni Rafael. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang particular na ringtone na nakalaan para sa iisang tao lamang. Nakita niya ang pangalan sa screen. Mama. Excuse me? Sabi niya kay Camila. Sinagot niya ang tawag. Rafael. Ang boses ni Doña Teresa Monteverde sa kabilang linya ay walang emosyon, parang bakal. Naipadala na ang imbitasyon. Tama? Yes, ma. Mabuti. Siguraduhin mong magiging perpekto ang lahat sa araw ng kasal. Ang buong Makati ay nakatingin sa atin. Huwag mo akong bibiguin. Ulit. Ang huling salitang ulit ay tumarak sa puso ni Rafael. Alam niyang si Amara ang tinutukoy ng kanyang ina. Opo, ma. Makakaasa kayo. Ibinaba niya ang tawag at napahilamos sa kanyang mukha ang pag-ibig ni Camila, ang utos ng kanyang ina, ang multo ni Amara, para siyang nalulunod. Marco, tawag niya sa intercom sa kanyang assistant. Anong balita sa proposal natin sa Reyes Global? Pumasok si Marco na may dalang tablet. Sir, maganda po ang feedback. Sabi nila, tayo na ang pinakamalakas na kandidato. Pero may isa pa po silang kinokonsidera. Isang bagong kumpanya pero mabilis daw ang paglago. Anong kumpanya? Greenleaf Logistics po, sir. Habang nagsasalita si Marco, isang email notification ang lumabas sa screen ng computer ni Rafael. Galing ito sa board ng Reyes Global. Ang subject, Final Competitor Review. Binuksan niya ito. Nakasulat doon ang pangalan ng kumpanyang katunggali nila, Greenleaf Logistics, at sa ilalim nito ang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga
at nagpadama sa kanya ng panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa pataas. CEO, Amara de Leon. Nang makatulog na si Isabela, ang katahimikan sa maliit na apartment ay naging nakakabingi. Kinuha ni Amara ang kanyang cellphone at idinial ang numero ng nag-iisang taong nakakaalam ng lahat ng bigat na kanyang pinagdaanan. Mars, napatawag ka? Gabi na ah. Masayang bati ni Bianca sa kabilang linya ng video call. Ang mukha nito ay nakangiti, halatang kakagaling lang sa isang masayang hapunan. Hindi nagsalita si Amara. Itinutok lang niya ang kamera ng cellphone sa imbitasyon na nakapatong sa kanyang mesa. Unti-unting nawala ang nangiti sa mukha ni Bianca. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano yan? Binuksan ni Amara ang imbitasyon at ipinakita ang mga pangalan. Hindi, bulong ni Bianca. Hindi maaari. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos ay isang pagsabog ng galit. Mga hayop sila. Anong karapatan nilang padalhan kanyan pagkatapos ng lahat? Patibong yan, Amara. Isang malaking patibong. Bianca, kumalma ka. Huwag mo akong sabihang kumalma. Sigaw ni Bianca. Ang boses ay nanginginig sa galit. Alam na alam ko ang laro ng mga Monteverde. Gusto kanilang ipahiya. Gusto nilang yurakan ka ulit sa harap ng maraming tao para ipakitang sila ang nanalo. Itapon mo yan, Amara. Sunugin mo. Huwag kang magpapakita doon. Nakinig lang si Amara habang ibinubuhos ni Bianca ang lahat ng galit na hindi niya kayang ilabas. Nang matapos ito, isang malalim na buntong hininga lang ang kanyang naisagot. Hindi ko alam, Bianca. Hindi ko alam ang gagawin. Buong gabi, hindi nakatulog si Amara. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang sala. Ang imbitasyon ay parang isang halimaw na nakatitig sa kanya mula sa mesa. Tama si Bianca. Isa itong patibong, isang sirko na inihanda para sa kanyang kahihiyan. Ang pinakamadaling gawin ay ang huwag pumunta, ang umiwas, ang magtago, tulad ng ginawa niya sa loob ng 10 taon. Tumayo siya at lumakad papunta sa kanyang laptop. Binuksan niya ang isang folder na may pangalang Ang Ating Paglalakbay. Nandoon ang mga litrato. Ang una niyang ID bilang isang simpleng warehouse staff. Ang kanyang picture, kuha sa sarili, na may malaking ngiti habang hawak ang sertipiko mula sa online logistics course na pinagpuyatan niya gabi-gabi. Ang susi sa kanilang unang maliit na apartment. Si Isabela na nanalo ng medalya sa isang spelling bee. Bawat isang litrato ay isang paalala ng hirap, ng mga luhang pumatak, at ng unti-unting pagbangon. Mula sa abo, itinayo niya ang isang buhay para sa kanila. Isang buhay na payapa, isang buhay na may dignidad. Hahayaan ba niyang sirain ng isang pirasong papel ang lahat ng yon? Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Isabela. Natutulog ng mahimbing ang kanyang anak, payapa ang mukha. Hinaplos ni Amara ang buhok nito. Ito ang kanyang kayamanan. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. At sa sandaling iyon, isang kaliwanagan ang bumalot sa kanya. Hindi ito tungkol kay Rafael. Hindi ito tungkol kay Doña Teresa. Hindi na ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol kay Isabela. Ito ay tungkol sa aral na gusto niyang iwan sa kanyang anak. Na hindi sila dapat magtago sa takot, na ang tunay na lakas ay hindi na sa pag-iwas sa laban, kundi sa pagharap dito ng may dignidad at taas noo. Hinalikan niya ang noo ng anak at bumulong. Hindi natin hahayaan na sila ang magsabi kung sino tayo, anak. Tayo ang magsasabi kung sino tayo. Kinaumagahan, tinawagan niyang muli si Bianca. Mars, sabi ni Amara. Ang boses ay kalmado at buo. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Amara, pinag-isipan mo na ba? Huwag mong sabihing, pupunta ako. Putol ni Amara sa sasabihin ng kaibigan. Pupunta kami ni Isabela. Katahimikan sa kabilang linya. At kailangan ko ng tulong mo, dagdag ni Amara, para pumili ng isusuot. Naupo si Amara sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang kanyang email.
Hinanap niya ang RSVP address na nakasulat sa imbitasyon. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga daliri ay panatag na nakapatong sa keyboard. Nag-type siya ng isang maikling sagot. Formal, direkta. Jengan Amra de Leon at B. Isabela de Leon ay dadalo. Walang pag-alinlangan, pinindot niya ang send. Ang tunog ng pag-click ay parang isang deklarasyon. Ang pinto sa nakaraan ay muli niyang binuksan, hindi para pumasok ulit, kundi para isara ito ng tuluyan. Sa sarili niyang mga kamay, ang pagpindot sa send ay parang pagkalabit sa gatilyo, hindi ng baril, kundi ng isang dam na matagal nang nagpipigil sa baha ng mga alaala. Bigla, wala na si Amara sa kanyang maliit na apartment. Nasa loob siya muli ng mansyon ng mga Monteverde. 10 taon na ang nakalipas. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Hinahampas ang mga bintanang salamin. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ay nagbibigay liwanag sa eksena sa loob ng malawak na sala. Sa gitna, nakatayo si Doña Teresa. Ang muka ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Sa paanan niya, nakakalat ang laman ng isang pulang kahon ng alahas. Isang kahon na walang laman. Saan mo itinago, ha? Sigaw ni Doña Teresa. Ang boses ay kasing lakas ng kulog sa labas. Ang kwintas na diamante na regalo sa akin ng yumaong asawa ko. Iyon ba ang kabayaran sa lahat ng ibinigay namin sa'yo, babaeng galing sa probinsya? Hindi makapagsalita si Amara. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang buong katawan sa kabila ng init ng galit sa silid. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao, isang kanlungan, isang tagapagtanggol. Lumingon siya kay Rafael. Nakatayo lang ito sa likod ng kanyang ina. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang ama ng kanyang anak. Nakayuko ito. Ang mga mata ay nakatutok sa mamahaling Persian carpet sa sahig. Sa kisame, kahit saan, huwag lang sa kanya. Rafael, halos pabulong na sabi ni Amara. Isang salita lang, pero puno ng pagmamakaawa. Sabihin mo sa kanila, sabihin mong hindi totoo, ipagtanggol mo ako. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Rafael, ni hindi man lang ito gumalaw. Ang kanyang katahimikan ay isang dagundong na bumasag sa lahat ng natitirang pag-asa ni Amara. Sa sandaling iyon, naintindihan niya, hindi ang galit ni Doña Teresa ang pumapatay sa kanya, kundi ang katahimikan ni Rafael. Isang bagay ang nabali sa loob ni Amara, ang pagtitiis, ang walang katapusang pag-unawa, ang pag-ibig na bulag. Itinigil niya ang pag-iyak, itinuwid niya ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng luha ay naging malamig at walang emosyon. Hindi ako magnanakaw, sabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Nagulat maging si Doña Teresa sa biglaang pagbabago. At hindi ko na rin hahayaang tawagin ninyo akong ganyan. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat sa engranding hagdanan. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit desidido. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Kinuha niya ang pinakamalaking maleta at sinimulang ilagay ang mga damit niya at ni Isabela. Hindi siya nagmamadali. Bawat damit na kanyang tinitiklop ay isang paalam. Paalam sa mga pangarap. Paalam sa mga kasinungalingan. Nang matapos siya, binuhat niya ang natutulog na si Isabela mula sa kuna. Mahimbing ang tulog ng anghel, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang tahanan. Hinalikan niya ito sa noo. Aalis na tayo, anak, bulong niya. Dala ang maleta sa isang kamay at si Isabela sa kabila. Muli siyang bumaba. Nandoon pa rin sila. Si Doña Teresa na may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi at si Rafael na sa wakas ay nag-angat ng tingin. Nakita ni Amara ang sakit sa mga mata nito, ang pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Nilagpasan niya sila na parang hindi sila umiiral. Walang salita,
Walang tingin. Binuksan niya ang malaking pinto ng mansyon. Ang malakas na hangin at ulan ay sumalubong sa kanya. Tila ba nais siyang itulak pabalik. Ngunit nagpatuloy siya. Dahan-dahan siyang bumaba sa mga hagdan sa labas. Ang damit ay agad na nabasa. Naglakad siya palabas ng malaking gate at tumayo sa gilid ng daan, sa ilalim ng rumaragasang ulan. Sa wakas, isang taxi ang huminto. Habang isinasakay ng driver ang kanyang maleta sa likod, sumakay si Amara sa loob. Niyakap ng mahigpit si Isabela. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. Hindi niya alam ang isasagot. "Kahit saan," sabi niya. "Basta malayo dito." Nagsimulang umandar ang taxi. Sa huling pagkakataon, napalingon si Amara sa bintana. Sa gitna ng malakas na ulan, sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang figura ni Rafael. Tumatakbo ito palabas ng gate, sumisigaw. Ang mukha ay nababasa ng ulan at marahil ng luha. Ngunit huli na siya. Palagi namang huli. Ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata. At doon, sa kaligtasan ng dilim sa loob ng taxi, isang butil ng mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, humalo sa lamig ng tubig ulan sa kanyang pisngi. Ang amoy ng bagong gawang kape at ang mahinang ugong ng air conditioner ang nagbalik kay Amara. Sa kasalukuyan, wala na ang ulan, wala na ang mansyon. Nasa loob siya ng conference room ng Greenleaf Logistics, isang silid na may mga dingding na salamin, kung saan tanaw ang abalang lungsod sa ibaba. Ang kanyang kaharian, ang kahariang itinayo niya mula sa wala. "Kaya, Ma'am Amara," sabi ni Leo, ang kanyang head of operations, habang itinuturo ang isang graph sa malaking screen. "Kung makukuha natin ang proyektong Monteverde Prime Eco Residences, ito na ang magiging pinakamalaking kontrata ng Greenleaf sa kasaysayan. Triple ang ating kita para sa susunod na 2 taon." Tumango si Amara. Ang kanyang muka ay kalmado habang pinag-aaralan ang bawat detalye ng proposal. Ang mga empleyado niya sa paligid ng mesa ay puno ng pananabik. Ito ang pagkakataong hinihintay nilang lahat. Ngunit may isang bagay na bumabagabag kay Amara. Page 27, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Ang kanilang waste management protocol. Mabilis na binuklat ni Leo ang kanyang kopya. "Yes, ma'am," sabi nila, meron silang cost-effective and efficient na sistema. Ang mga salitang yon, cost-effective. Bigla, isang alaala ang sumilip sa kanyang isipan. Isang maikling tagpo, ngunit malinaw na parang kahapon lang. Nasa loob siya ng library ng mansyon. Nagdala siya ng kape para kay Rafael na abala sa isang tawag sa telepono. Narinig niya itong nagsalita, "Huwag kang mag-alala, ma. May nahanap na akong low-cost solution para sa waste disposal. Hindi na kailangang dumaan sa mas mahigpit na proseso." Nang ibaba nito ang telepono at makita siyang nakikinig, ngumiti lang ito. "Huwag mo nang isipin to. Pangnegosyo to, Amara." Isang ngingiti na nagsasabing, "Wala kang alam dito." "Mama Mara?" Napabalik sa kasalukuyan si Amara dahil sa boses ni Leo. "Sino ang third-party contractor nila para sa disposal?" tanong ni Amara. "Bakit hindi nakalista ang kanilang environmental compliance certificate dito?" Nagkatinginan ang team. Hihingin pa raw po, ma'am. Inaayos pa raw." Umiling si Amara. Isang maliit ngunit pinal na galaw. "Hindi," sabi niya. Natahimik ang lahat. "Pero ma'am," protesta ni Leo, "ang laking pera nito." Tumingin si Amara sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Ang pangalan ng Greenleaf ay itinayo natin sa tiwala at integridad, sa pangakong magiging responsable tayo sa kalikasan. Hindi natin isusugal ang lahat ng iyon para sa isang kontrata, gaano man kalaki. Mas mahalaga ang prinsipyo kaysa sa kita." Huminga siya ng malalim. "Hindi natin itutuloy ang proyektong ito. Maghanap tayo ng iba." Walang nangahas na umimik.
Nakayuko ang lahat, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa paggalang. Biglang pumasok ang kanyang assistant na si Leah, tila humahabol ng hininga. Ma'am, paumanhin po sa abala. May mahalaga lang po akong balita. Ano yon, Leah? Nalaman ko na po kung sino ang final competitor natin para sa kontrata ng Reyes Global. Iyong malaking kontrata na inaasahan natin. Sino? Ang Monteverde Corporation po. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong silid. Bago pa man makapag-react si Amara, biglang nag-vibrate ang kanyang personal na cellphone sa ibabaw ng mesa. Hindi ang company phone niya, ang personal niyang numero. Napatingin ang lahat sa screen na umilaw. Isang pangalan ang lumitaw. Isang pangalan mula sa nakaraan na biglang sumusugod sa kanyang kasalukuyan. Rafael Monteverde is calling. Hindi kumurap si Amara. Walang pag-aalinlangan. Walang emosyon. Itinaas niya ang kanyang daliri at marahang pinindot ang pulang icon. Ang tunog ng pagtatapos ng tawag ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng silid. Ang hangin sa hardin ni Doña Teresa Monteverde ay puno ng amoy ng mga rosas at mamahaling tsa. Nakaupo siya sa isang silyangyari sa ratan. Ang kanyang postura ay tuwid na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang bawat galaw niya ay may kalkuladong grasya, mula sa paraan ng paghawak niya sa tasa hanggang sa paraan ng pagtaas ng kanyang kilay. Sa tapat niya, nakaupo si Camila Santillan, ang mapapangasawa ni Rafael. Kung si Doña Teresa ay isang malamig na estatwang marmol, si Camila naman ay isang bulaklak na laging uhaw sa sikat ng araw. Medyo kinakabahan ako, Mama. Pag-amin ni Camila, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabalisa. Paano kung gumawa siya ng eksena? Ngumisi si Doña Teresa, isang ngangising hindi umabot sa kanyang mga mata. Hija, ang mga taong tulad niya ay walang kapangyarihang gumawa ng eksena sa ating mundo. Sila ay mga anino lamang at ikaw ang araw. Pero ang RSVP, ang formal, Jeng Amara de Leon at Bibi Isabela de Leon, parang ang lamig. Ano ang inaasahan mo? Isang liham na puno ng pasasalamat? Itinabi ni Doña Teresa ang kanyang tasa. Makinig ka, Camila. Kailangan mong matutunan ang laro. Ang pagdating niya ay hindi isang banta. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para ipakita sa lahat na ang isang Monteverde ay para lamang sa kapwa niya Monteverde. Na ang mga basura ay dapat na nananatili sa basurahan. Napalunok si Camila. Tila ba sinasanay ang sarili sa lamig ng mga salita ng kanyang magiging biyenan. Ako ang nag-utos kay Rafael na siguraduhin ang kontrata sa Reyes Global pagpapatuloy ni Doña Teresa. Tila nag-iiba ng usapan, ngunit alam ni Camila na konektado pa rin ito. Sinabi ko sa kanya, kunin mo ang kontratang yan, kahit anong paraan ang kailangan mong gawin. Ang isang lalaki ay kailangang patunayan ang kanyang halaga. At ang halaga, Camila, ay sinusukat sa kapangyarihan. Tumingin siya ng diretso kay Camila. Ang mga mata ay matalas. Kaya huwag kang matakot sa anino ng isang babaeng walang-wala. Ikaw ang magiging Mrs. Monteverde. Dapat kang kumilos na parang isang reyna, hindi isang aliping kinakabahan. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Camila. Isang ngiting may halong kasiguraduhan na ngayon. Opo, Mama. Tama po kayo. Pagkatapos ay idinagdag niya na may kislap ng katusuhan sa kanyang mga mata. Kaya nga po ako ang nagmungkahi na imbitahan siya. Gusto kong makita niya ng personal ang lahat ng bagay na hindi kailanman magiging sa kanya. Sa wakas, isang tunay na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Doña Teresa. Isang nangiting may paghanga. Magaling. Natututo ka na. Itinaas niya muli ang kanyang tasa. Hayaan natin siyang dumating. Hayaan nating makita niya ang pagkakaiba ng isang tunay na diamante at ng isang pirasong bato
mula sa putikan. Habang nagtatawanan sila, isang kasambahay ang lumapit, nakayuko. Senyora, paumanhin po sa abala. May isang matandang lalaki po sa labas. Naghahanap po sa inyo. Mang Cruz daw po ang pangalan. Kumunot ang noo ni Doña Teresa. Cruz? Hindi ko kilala. Anong kailangan niya? Dati raw po siyang security guard sa isang kondominium. May mahalaga lang daw po siyang sasabihin sa inyo tungkol sa isang dating residente na nagngangalang Amara de Leon. Napatigil sa pagtawa si Doña Teresa. Ang kanyang muka ay naging blanko. Wala akong panahon para sa mga walang kwentang tao. Tumingin siya sa kasambahay. Ang mga mata ay malamig. Paalisin mo siya. Sabihin mong bumalik na lang siya sa kung saang basurahan siya nanggaling. Opo, senyora. Umalis ang kasambahay. Nagpatuloy sa pag-inom ng tsaa si Doña Teresa na para bang walang nangyari. Sa kanyang mundo, ang mga taong tulad ni Mang Cruz ay hindi umiiral. Sila ay mga abala lamang na kailangang itapon. Hindi niya alam na ang basurang itinapon niya ay ang mismong susi na magbubukas ng pinto ng kanyang sariling kapahamakan. Ang gabi bago ang kasal ay mas malamig kaysa karaniwan o baka sa pakiramdam lang ni Amara. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanyang kwarto. Nakasabit sa pinto ng kanyang aparador ang isang simpleng bestida na kulay navy blue. Walang mga palamuti, walang kumikinang na beads. Ang tanging yaman nito ay ang perpektong pagkakatahi at ang ganda ng tela na dumadaloy na parang tubig. Ito ang pinili nila ni Bianca. Isang bestida na hindi sumisigaw ng atensyon, ngunit hindi rin matatawaran ang dignidad. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, hindi ang CEO ng Greenleaf Logistics ang nakita niya. Nakita niya ang batang Amara, ang babaeng galing probinsya na laging nakayuko. Takot magkamali ng sasabihin, takot mahusgahan. Ang babaeng naniwala na ang pag-ibig ay sapat na. Ang babaeng durog na umalis sa gitna ng ulan. Kaya ko ba talaga to? Isang bulong ng pagdududa ang gumapang sa kanyang isipan. Tama ba ang desisyon kong pumunta? O isa lang itong kahibangan, isang pagpapakain sa kanilang ego, isang paglalagay sa sarili ko at sa anak ko sa alanganin? Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ang lahat ng tapang na inipon niya ay tila unti-unting nauubos. Iniiwan siyang kahubdan at nangangatog. Ang mga salita ni Doña Teresa ay nag-uumalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang katahimikan ni Rafael ay muling tumutusok sa kanyang puso. Para siyang isang sundalong mag-isang susugod sa isang gera na alam niyang talo na siya sa simula pa lang. Biglang bumukas ng marahan ang pinto ng kanyang kwarto. Mommy, si Isabela, nakapantulog na may mga larawan ng bituin, ay may dalang 2 tasa ng mainit na gatas. Hindi ka pa po tulog, sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Lumapit ito at iniabot sa kanya ang isang tasa. Ginawan po kita ng gatas para makatulog ka po. Hinawakan ni Amara ang maligamgam na tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang mga kamay. Tila nagbibigay ng kaunting lakas. Umupo si Isabela sa tabi niya. Ang maliliit na paa ay hindi pa abot sa sahig. Kinakabahan po kayo para bukas, no? Tumingin si Amara sa kanyang anak. Sa kanyang mga mata, wala nang bahid ng pagiging bata lamang. Mayroon ng lalim, isang pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Tumango si Amra. Medyo anak. Dahil po ba sa kanila? Hindi na kailangang pangalanan ni Isabela kung sino ang tinutukoy nito. Alam na nila pareho. Anak, gusto kong malaman mo. Nagsimulang magpaliwanag si Amara, ngunit pinutol siya ng kanyang anak. Inilapag ni Isabela ang kanyang tasa at niyakap ng mahigpit ang bewang ng ina. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang tagiliran. Okay lang po, Mami, bulong nito. Kahit ano pong mangyari bukas, kahit ano pa po ang sabihin nila, ikaw pa rin po ang pinakamagaling na nanay sa buong mundo.
Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Amara. Hindi na luha ng sakit o takot, kundi luha ng pagmamahal. Isang pagmamahal na napakatindi, napakapuro, na kaya nitong pawiin ang lahat ng anino ng kahapon. Niyakap niya pabalik ang anak. Dito, sa yakap na ito, nahanap niya muli ang kanyang lakas. Nahanap niya ang kanyang bakit. Hindi siya pupunta doon para sa kanila. Hindi siya pupunta doon para patunayan ang sarili. Pupunta siya doon para sa batang ito na nakayakap sa kanya. Para ipakita dito na ang dignidad ay hindi ibinibigay, kundi pinaninindigan. Humiwalay siya sa yakap at hinawakan ang mukha ng anak. Mahal na mahal kita, Isabela. Mahal na mahal din po kita, Mami. Kinabukasan, ang araw ng kasal. Nakatayo sila sa labas ng marangyang ballroom ng isang 5-star hotel. Ang tunog ng malamyos na musika at ang tawanan ng mga mayayaman ay maririnig mula sa loob. Hawak ni Amara ang kamay ni Isabela. Tumingin siya sa anak at ngumiti. Isang tunay na ngiti. Handa ka na? Tanong ni Amara. Tumango si Isabela, ang mga mata ay kumikinang sa tapang na hiniram nito mula sa ina. Opo, Mami. Huminga ng malalim si Amara. Pinakawalan ang lahat ng natitirang pagdududa at dahan-dahang itinulak ang malaking pinto. Sila ay pumasok. Sa pagbukas ng pinto, tila isang alon ng katahimikan ang gumapang sa buong ballroom. Ang mahinang tugtog ng string quartet ay parang naputol. Ang mga usapan ay unti-unting humina at naging mga bulungan. Ang kalansingan ng mga kubyertos sa mga mamahaling plato ay tumigil. Daan-daang pares ng mga mata na kanina'y nakatuon sa karangyaan sa kanilang paligid ay iisa na lang ang tinitignan. Si Amara at si Isabela. Naglakad sila sa gitna ng pasilyo na napapalibutan ng mga mesang may puting mantel at naglalakihang mga palamuting bulaklak. Si Amara, sa kanyang simpleng navy blue na bestida, ay parang isang patak ng malalim na karagatan sa gitna ng dagat ng mga kumikinang na gown at alahas. Hindi siya nagsusumigaw ng atensyon, pero ang kanyang katahimikan at ang kanyang tuwid na tindig ay humihila sa tingin ng lahat. Hawak niya ang kamay ng kanyang anak, si Isabela, sa kanyang simpleng puting bestida, ay naglalakad sa tabi niya, ang muka ay kalmado. Tila ba sanay na sa ganitong mga pagtitipon. Sino yan? Narinig ni Amara na bulong ng isang babae. Parang pamilyar. Sagot ng isa pa. Teka, di ba siya yung unang asawa? Hindi pinansin ni Amara ang mga bulungan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa unahan. Sa entablado, sa ilalim ng isang arko ng mga puting rosas, nakatayo ang dahilan kung bakit sila naroon. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Camila. Ang matamis na ngiti nito ay bahagyang nanigas. Ang mga mata nito ay nanliit. Sa tabi nito, nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Doña Teresa na agad napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. At si Rafael, nakatitig ito sa kanila. Hindi sa kanya, kundi sa batang babae na hawak niya sa kamay. Sa mukha ni Rafael, nakita ni Amara ang isang bagyo ng mga emosyon, gulat, pangungulila, at isang bagay na hindi niya matukoy. Sakit. Sa wakas, narating nila ang paanan ng entablado. Huminto sila sa harap ng bagong kasal. Ngumiti si Amara, isang ngiting magalang at payapa. Rafael, Camila, congratulations! Salamat sa pagdating, Amara. Pilit na sabi ni Camila. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay matalim. Ipinakita nito ang kanyang kamay, kung saan kumikinang ang isang dambuhalang diamanteng singsing. Hindi mo alam kung gaano mo kami pinasaya. Hindi tumingin si Amara sa singsing, ngumiti lang siya. Maganda yan, ikinagagalak ko para sa inyong dalawa. Pagkatapos ay marahan niyang itinulak si Isabela, paharap. Isabela, magbigay galang ka. Humarap si Isabela kay Rafael. Ang bata ay yumuko ng bahagya, isang perpektong pagpapakita ng respeto.
Itinaas niya ang kanyang mukha, tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang ama, at nagsalita sa isang boses na malinaw at matatag. Congratulations po, sir! Congratulations po, ma'am, sir! Ang isang salita ay tumama kay Rafael na parang isang malakas na sampal. Nakita ni Amara ang bahagyang paggalaw ng kanyang panga, ang pagkislot ng sakit sa kanyang mga mata. Ang salitang sir, magalang, formal, ngunit napakalamig, ay nagtayo ng isang pader sa pagitan nilang dalawa na mas mataas at mas matibay kaysa sa alinmang pader ng mansyon ng mga Monteverde. Bago pa man may makapagsalita, lumapit si Doña Teresa. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Hinawakan niya ang braso ni Amara. Ang mga kuko ay bahagyang bumaon sa tela ng bestida nito. Anong ginagawa mo dito? Bulong niya. Ang boses ay puno ng lason. Huwag mong isiping masisira mo ang gabing ito. Tumingin lang si Amara sa matanda. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin. Hindi siya nagsalita. Hindi na kailangan. Bigla, isang malakas na boses ang pumutol sa tensyon. Ang boses ng MC mula sa sound system. Mga ginang at ginoo, maaari ko po bang makuha ang inyong atensyon sandali? Napalingon ang lahat sa entablado. Mayroon po tayong isang napaka-importanting panauhin ngayong gabi na nais magbigay ng maikling mensahe para sa bagong kasal. Isang tao na hinahangaan sa mundo ng negosyo. Palakpakan po natin ang CEO ng Reyes Global, Ginoong Anton Reyes. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, nakita ni Amara ang pagliwanag ng mukha ni Doña Teresa at Rafael. Ang pag-asa, ang tagumpay. Ngunit si Amara ay napatingin sa lalaking papaakyat sa entablado. Isang lalaking pamilyar. Ang anak ng matandang security guard na lagi niyang binabati ng magandang umaga at binibigyan ng pamasko. 10 taon na ang nakalipas. At alam ni Amara, ang gabi ay ngayon palang magsisimula. Nang marinig ni Rafael ang pangalan ni Anton Reyes, isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Para siyang isang taong nalulunod na biglang nakakita ng salbabida. Ito na yon. Tumingin siya sa kanyang ina at nakita niya ang nangiting tagumpay sa mga labi nito. Ang presensya ni Anton Reyes dito ay iisa lang ang ibig sabihin. Aprobado na ang kanilang proyekto. Isang anunsyo sa gitna ng kanyang kasal sa harap ng lahat ng importanteng tao sa Makati. Isang perpektong regalo, isang patunay na siya, si Rafael Monteverde, ay karapat-dapat pa rin. Nakalimutan niya pansamantala ang sakit na dala ng salitang sir mula sa kanyang anak. Nakalimutan niya ang malamig na tingin ni Amara. Ang mahalaga ay ang sandaling ito. Ang tagumpay na ito. Umakyat sa entablado, si Anton Reyes, isang lalaking kasing edad niya, pero may awtoridad na hindi maikakaila. Kinuha nito ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula nito, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Una sa lahat, binabati ko ang bagong kasal, Rafael at Camila. Ang inyong pagsasama sana ay maging matatag. Ngumiti si Rafael, tumango siya. Nandito ako ngayong gabi, hindi lang bilang isang kaibigan, pagpapatuloy ni Anton, kundi bilang kinatawan din ng Reyes Global. At mayroon akong mahalagang anunsyo na puno ng bulungan ang buong ballroom. Hinawakan ni Camila ang kamay ni Rafael. Ramdam niya ang pananabik nito. Nitong mga nakaraang buwan, ang Reyes Global ay masusing nag-aaral para sa isang malaking partnership, sabi ni Anton. Tumingin ito sa direksyon nila. Ngunit bago ko sabihin ang aming desisyon, gusto ko munang magbahagi ng isang maikling kwento. Kumunot ang noo ni Rafael. Kwento? Ang aking ama, sabi ni Anton, ay hindi isang negosyante. Isa siyang security guard sa loob ng 30 taon. Simpleng tao. Pero tinuruan niya ako ng isang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong yaman. Ang integridad. Nilibot ni Anton ang kanyang mga mata sa mga panauhin. At pagkatapos, ang kanyang tingin ay huminto. Huminto ito kay Amara.
Sa loob ng maraming taon, nakita ng aking ama kung paano tratuhin ng mga residente ang mga tulad niya. Mayroong mga hindi man lang tumitingin. Mayroong mga nagagalit kapag pinagbubuksan ng pinto. Pero may isang residente, isang batang ina, na mag-isang pinalalaki ang kanyang anak, na araw-araw, walang palya, ay bumabati sa kanya ng "Magandang umaga po, Manong," na may kasamang nangiti. Tuwing Pasko, hindi nakakalimot magbigay ng isang maliit na regalo, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa kabutihang loob. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa likod ni Rafael. Alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Ang integridad, mga kaibigan, ay hindi nakikita sa laki ng kontrata. Nakikita ito sa maliliit na bagay, sa pagtrato sa kapwa. At iyon ang numerong unong batayan ng Reyes Global sa pagpili ng aming mga kasosyo. Bumaling si Anton pabalik sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso na ngayon. Dahil dito, ikinalulungkot kong sabihin na pansamantala naming ititigil ang pagsasaalang-alang sa partnership namin sa Monteverde Corporation. Kung ang salita ay isang bomba, ang buong ballroom ay sumabog sa katahimikan. Walang humihinga. Nakahanap kami ng mga alalahanin tungkol sa kanilang environmental ethics na hindi naaayon sa mga prinsipyo ng aming kumpanya. Gumuho ang mundo ni Rafael. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang mukha ni Doña Teresa ay kasing puti ng mantel sa kanilang mesa. Ang ngiti ng tagumpay ay naging isang nangiwi ng pagkagulat at kahihiyan. Ngunit hindi pa tapos si Anton Reyes, humarap ito kay Amara. Isang ngiti ng paggalang ang sumilay sa labi nito. Sa halip, deklara ni Anton, ang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Ikinagagalak kong i-anunsyo na ang Reyes Global ay pumirma ng isang eksklusibong kontrata sa isang kumpanya na nagpakita hindi lang ng kahusayan, kundi ng tunay na integridad at malasakit sa kalikasan. Isang karangalan para sa amin na makipag-partner sa Greenleaf Logistics sa pamumuno ng kanilang CEO, Chegenge Amara de Leon. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw, pinangunahan ng iilang negosyanteng nakakakilala sa reputasyon ni Amara. Ang mga camera flashes na kanina'y nakatutok sa bagong kasal ay sabay-sabay na bumaling kay Amara. Si Amara, na nakatayo lang doon, kalmado. Ang mukha ay hindi nagpapakita ng pagmamalaki, kundi ng isang tahimik na dignidad. Napatingin si Rafael sa kanyang ina. Si Doña Teresa, ang matibay, ang hindi matinag na reyna, ay napahawak sa kanyang dibdib. Dahan-dahan itong napaupo sa silya, ang mukha ay puno ng hindi paniniwala. Hindi dahil sa nawalang pera, kundi dahil sa kahihiyan, sa harap ng lahat. Ang babaeng itinapon niya ay ang siyang ngayon ay dinadakila. At si Rafael, naramdaman niya ang paghigpit ng kamay ni Camila. Naramdaman niya ang tinginin ng daan-daang tao, pero ang tanging nakikita niya ay ang babae sa navy blue na bestida at ang katotohanang masakit pa sa sampal. Natalo siya. Natalo silang lahat. Hindi dahil sa isang kontrata, kundi dahil sa isang prinsipyong matagal na nilang isinuko. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga bulungang naging hayagang usapan, ng mga flash ng kamera na hindi alam kung kanino itututok, ng mga nagtatakang mukha, may isang lugar ng katahimikan. Iyon ay kung nasaan si Amara. Hindi niya tiningnan ang nagkakagulong mga tao. Hindi niya tiningnan ang nanlalambot na si Doña Teresa o ang tulalang si Rafael. Tumingin siya sa kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela. Ang maliit na kamay na yon ayon ang kanyang naging angkla sa loob ng 10 taon. Iyon pa rin ang kanyang angkla ngayon. Tara na anak, bulong niya. Uwi na tayo. Walang pagmamadali. Walang pagtakas. Naglakad lang sila papalabas na parang 2 taong tapos nang manood ng isang palabas. Ang palabas na minsan ay tungkol sa kanila, pero ngayon ay panoorin na lang nila mula sa malayo.
Walang sino mang humarang sa kanila. Tila ba napapalibutan sila ng isang hindi nakikitang pader ng kapayapaan na hindi kayang sirain ng anumang gulo. Nang makasakay sila sa taxi at nagsimulang umandar ito palayo sa maningning na hotel, doon lang huminga ng malalim si Amara. Ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang sa labas ng bintana, parang mga bituin na naiwan sa lupa. Dati, ang mga ilaw na ito ay simbolo ng lahat ng bagay na hindi niya maabot. Ngayon, mga ilaw na lang ito. Maganda, pero malayo. Tahimik lang sila sa loob ng sasakyan. Nakatingin lang si Isabela sa labas, habang si Amara naman ay nakapikit. Dinadama ang bawat pag-ikot ng gulong na lalong naglalayo sa kanila sa nakaraan. Maya-maya, sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Isabela. Ang boses nito ay mahina, halos pabulong. "Mami, malungkot po ba kayo?" Idinilat ni Amara ang kanyang mga mata at tumingin sa anak. Sa tanong na yon, nakasalalay ang lahat. Ito ba ay isang gabi ng kalungkutan? Ng paghihiganti? Umiling si Amara at isang maliit, totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi anak," sagot niya. "Hindi ako malungkot." Huminga siya ng malalim. Isang buntong hininga na tila naglabas ng lahat ng bigat na 10 taon niyang kinimkim. "Ang gaan," sabi niya. "Ang gaan-gaan sa pakiramdam." Iyon ang tamang salita. Hindi saya, hindi galak, kundi kagaanan. Ang pakiramdam ng isang mabigat na kadenang sa wakas ay nalagot. Ang pakiramdam ng pagbuklat sa huling pahina ng isang napakahabang libro at tuluyan na itong isinara. Sa ilalim ng kanyang bestida, marahang inalis ni Amara ang kanyang suot na high heels. Ibinagsak niya ang mga paa sa sahig ng taxi at napabuntong hininga sa ginhawa. Isang simpleng kilos, pero para sa kanya, iyon ang tunay na paglaya. Pagdating nila sa kanilang building, ang pamilyar na ngiti ni Manong Rody, ang bagong security guard, ang sumalubong sa kanila. "Magandang gabi po, Ma'am Amara, Isabela." "Magandang gabi din po, Manong Rody," sagot nilang mag-ina. Pagpasok nila sa kanilang apartment, ang init at pamilyar na amoy ng kanilang tahanan ang yumakap sa kanila. Hindi ito mansyon, wala itong mga chandelier o Persian carpet, pero ito ay kanila. Isang lugar na puno ng kapayapaan at pagmamahal. Habang nagpapalit ng damit si Isabela, umupo si Amara sa sofa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang notification. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Binuksan niya ito. 2 salita lang. Ngunit mga salitang 10 taon niyang hinintay at ngayon, nang dumating na, ay wala ng bigat. "I'm sorry." At sa ilalim, may isa pang mensahe. "For everything." Tinitigan lang ni Amara ang screen. Hindi siya nag-reply. Wala siyang naramdamang galit o saya. Wala. Isinara niya ang mensahe at ibinaba ang cellphone. Sa sandaling iyon, mas mahalaga pa ang pag-iisip kung ano ang iluluto nilang almusal kinabukasan. Ang tunay na kapayapaan na tuklasan niya ay hindi ang pagtanggap ng paumanhin mula sa iba. Ito ay ang pagdating sa punto na hindi mo na ito kailangan. Ang musika ay matagal nang tumigil. Ang karamihan sa mga bisita ay nag-alisan na, nag-iiwan ng mga bulungan at mga tinging puno ng awa at panunuko. Ang natira na lang ay ang mga malalapit na pamilya na hindi alam kung paano aalis at ang mga waiter na tahimik na nagliligpit sa mga mesang puno ng halos hindi nagalaw na pagkain. Ang engranding ballroom na kanina'y puno ng buhay at pagdiriwang ay isa ng malamig na libingan ng mga pangarap. Sa presidential suite sa itaas, ang katahimikan ay mas mabigat. Umiiyak si Camila. Nakaupo ito sa gilid ng kama. Ang kanyang mamahaling wedding gown ay lukot-lukot. Ang kanyang perpektong make-up ay wasak na dahil sa mga itim na agos ng luha. Sinira niya ang araw ko.
Hikbi nito. Ito dapat ang pinakamasayang araw ng buhay ko, pero ginawa niya itong isang kahihiyan. Nakatayo si Rafael sa may bintana, nakatalikod sa kanya. Pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng lungsod, ang parehong mga ilaw na minasdan ni Amara kanina. Ngunit para sa kanya, ang mga ito ay mga nangungutyang mata. Hindi siya umimik. Wala siyang maramdamang awa para kay Camila. Wala siyang maramdamang galit para kay Amara. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak at malalim na kawalan, parang isang malaking butas ang biglang bumukas sa kanyang pagkatao. Hindi ka man lang ba magsasabi ng kahit ano, Rafael? Sigaw ni Camila. Wala ka bang gagawin? Dahan-dahang lumingon si Rafael. Tiningnan niya ang babaeng pinakasalan niya. Ilang oras lang ang nakalipas. Maganda si Camila. Mayaman. Perpekto para sa isang Monteverde. Ngunit sa sandaling iyon, wala siyang nakita, kundi isang estranghero. Anong gusto mong gawin ko, Camila? Tanong niya, ang boses ay pagod. Suntukin si Anton Reyes, hahabulin si Amara, at sisigawan. Anong magagawa nun? Mabubura ba nun ang katotohanang tama siya? Tama? Tumayo si Camila. Tama siya na sirain ang kasal natin? Na agawin ang kontrata natin? Hindi yun ang ibig kong sabihin, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Ang ibig kong sabihin, tama ang prinsipyo niya. Isang bagay na matagal na nating kinalimutan. Sa kabilang silid, sa sala ng suite, nakaupo si Doña Teresa Monteverde. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang gawa sa porselana na nabasag at pinagpilitang buuin muli. Wala na ang apoy sa kanyang mga mata. Wala na ang pagmamataas. Lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga kapatid. Teresa, ayos ka lang? Umuwi na tayo. Hindi kumibo si Doña Teresa. Tila hindi niya narinig. Bumalik si Rafael sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang mensahe na ipinadala niya kay Amara. Sin, yun lang. Ang simpleng salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong masasakit na salita. Ang katahimikan ni Amara ay ang kanyang huling hatol. Isang hatol na nagsasabing, wala ka ng halaga, hindi ka nakarapat-dapat kahit sa galit ko. Naramdaman niya ang panginginig sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sa wakas, pagkatapos ng 10 taon ng pag-iwas at pagkukunwari, hinarap niya ang katotohanan. Ang kasalanan ay hindi nagsimula sa pagdating ni Amara sa kasal. Ang kasalanan ay nagsimula 10 taon na ang nakalipas sa isang maulang gabi nang pinili niyang manahimik. Ang kanyang katahimikan noon ang nagtanim ng buto. At ngayong gabi, inanilang niya ang bunga ng kanyang karuwagan. Bigla, mula sa kabilang silid, isang tunog ang pumutol sa katahimikan. Isang mahinang tunog. Isang tunog na hindi pa kailanman narinig ni Rafael sa buong buhay niya. Ang tunog ng pag-iyak ng kanyang ina. Hindi iyak ng galit, hindi iyak ng pagkabigo, kundi iyak ng isang taong tuluyang natalo. Isang taong nawalan ng lahat ng bagay na pinahalagahan niya. Hindi pera, kundi kapangyarihan at respeto. At alam niyang hindi na niya ito maibabalik pa. Makalipas ang ilang linggo, ang ingay ng kasal ng mga Monteverde ay unti-unti nang humupa. Naging isa na lamang bulungan sa mga sosyal na pagtitipon bago tuluyang nabaon sa limot. Ngunit sa opisina ni Amara de Leon, sa Greenleaf Logistics, ang buhay ay mas masigla kaysa dati. Nakatayo si Amara sa harap ng bintanang salamin ng kanyang opisina. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Sa ibaba, ang mga truck ng Greenleaf na may simbolo ng isang luntiang dahon ay abalang pumapasok at lumalabas sa kanilang compound. Isang tanawin na dati ay pangarap lang, ngayon ay katotohanan na. Mama Mara, sabi ni Leah, ang kanyang assistant, na pumasok sa opisina. Pinapatawag po kayo ni Mr. Reyes para sa isang meeting mamayang hapon. At good news po,
3 pa pong malalaking kumpanya ang gustong makipag-ugnayan sa atin para sa kanilang logistics needs. Mula nang inanunsyo ang partnership natin sa Reyes Global, dumami po bigla ang kliyente. Ngumiti si Amara. Salamat, Leah. Pakiayos na lang ng schedule ko. Opo, ma'am. Bago umalis si Leah, nag-iwan ito ng isang maliit na bayong ng prutas sa mesa ni Amara. Pinabibigay po pala ni Manong Cruz, yung ama po ni Mr. Reyes. Talaga? Kinuha ni Amara ang bayong. Sa loob, may isang maliit na card. Para kay Ma'am Amara, salamat sa pagiging isang mabuting tao. Noon at ngayon. Mang Cruz isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Mas mahalaga pa sa kanya ang sulat na ito kaysa sa alinmang kontrata. Ito ang tunay na sukatan ng kanyang tagumpay. Naupo siya sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang laptop para simulan ang trabaho. Habang nagbubukas ito, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nagpunta siya sa kanyang inbox. Nandoon pa rin ang mensahe mula kay Rafael. I'm sorry for everything. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Walang galit, walang kirot, walang anuman. Marahan niyang pinindot ang delete. At sa isang iglap, nawala na ito. Hindi lang sa kanyang telepono, kundi pati na rin sa kanyang puso. Ang kanyang araw ay nagpatuloy tulad ng niyang dati. Mga meeting, mga papeles, mga tawag. Pero sa bawat kilos niya, may isang bagong kagaanan. Ang anino na matagal na nakasunod sa kanya ay tuluyan ng naglaho. 5:00 ng hapon, isinara na niya ang kanyang laptop. Kinuha niya ang kanyang bag at ang bayong ng prutas mula kay Mang Cruz. Oras na para umuwi. Pagdating niya sa kanilang apartment, ang masarap na amoy ng adobong niluluto ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Isabela sa kusina, nakasuot ng apron na mas malaki pa sa kanya. Seryosong hinahalo ang ulam. Wow! Ang bango naman yan, Chef Isabela. Bati ni Amra. Mami, tamang-tama po ang dating nyo. Malapit na po itong maluto. Masayang sabi ng anak. Naupo si Amara sa kanilang maliit na hapagkainan. Pinanood niya ang kanyang anak, ang sentro ng kanyang mundo. Ang lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo, lahat ng sakit. Nawawala ang lahat ng yon sa eksenang ito. Nang gabing iyon, habang sabay silang kumakain, nagtatawanan dahil sa mga kwento ni Isabela sa eskwela, naintindihan ni Amara ang lahat. Ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng mga Monteverde. Hindi ito ang malaking kontrata. Hindi ito ang paghanga ng mundo ng negosyo. Ang pinakamatamis na tagumpay ay ito. Ang simpleng hapunan, ang masayang tawanan, ang kapayapaan sa loob ng kanilang munting tahanan. Ang tagumpay ay hindi isang malaking kaganapan sa isang marangyang ballroom sa Makati. Ito ay ang tahimik at araw-araw na pagpili sa kapayapaan, sa pagmamahal at sa sarili. At sa laban na yon, matagal nang panalo si Amara.